Hindi mo ba naisip na halos wala tayong alam sa isa't isa? Gayong may 6 na taon na tayong kasal. Tanong ni Jed. Yun ang kasunduan natin, di ba? Walang emosyon na tono ni Julian. Hindi mo ba pinagsisisihan ang kasunduang yon? Hindi niya masalubong ang tingin nito. Ano bang gusto nitong aminin niya? Lumapit ito sa kanya at bago pa siya makalapag, hinalikan siya nito ng malalim. That's how good it could be for us, Julian. Perhaps even better. Jed huskily said. Naglalaban sa loob ni Julian ang pride at pag-ibig. Pero gaya ng dati, pride ang nangingibabaw. Unang kabanata. Nagkalat ang tao sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport. Tulak ang cart na saglit na huminto sa paglakad si Julian nang maramdaman niyang may humigit sa kanyang palda. Napangiti siya nang makita ng isang batang lalaking hindi sinasadyang napahawak sa kanyang damit nang muntik na itong mabunggo sa kanya. Nang tumunghay siya ay nakaharap niya ang isang babae na batay sa pagkakahawig sa paslit ay maaaring ito ang ina. There was apology in the woman's eyes. She gave a short nod and smiled, indicating that it was okay. Ngumiti rin ang babae sa kanya bago ito tumalikod kasama ang bata. Pinanood niya ang paglayo ng mga ito. Naroon pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi nang mag-angat siya ng tingin sa pangahas na nakahawak na ngayon sa kanyang braso. Napalis ang ngiti niya nang makita kung sino ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sagot lamang ni Jed. Kagagaling ko lamang ng Paris. Sa bahay natin sa BF Homes sa Parañaque ang tuloy ko. Tugon niya. Napansin niyang pinagtitinginan ng ilang babaeng nagdaraan ng kanyang asawa. Lagi namang nangyayari yun. He was dangerously attractive with his tallness and hard good looks. Naroon din ang kumpiyansa nito sa sarili. Wari ba'y ipinanganak itong kasama yon? Sanay na si Jed sa atensyong nakukuha nito. Siya yata ang hindi pa nasasanay. And she's wondering if she would ever get used to it. Totoong nagulat siya na nagpang-abot sila. Hindi pa nangyari na nagkita sila sa airport ng ganito. Gayong halos lagi ay nagkakasalisi ang mga flight schedules nila. Saan ang punta mo? Nakuha niyang itanong. Sa Parañaque rin. Nagbagong ekspresyon ng mukha niya sa isinagot nito. Akala ko ba'y 1 linggo ka sa Egypt? Kumunot ang noo niya. Sigurado siya sa schedule ng trabaho nito. She checked it twice bago siya tumungo ng Paris. Dapat nga sana, pero natapos ko ng maagang ginagawa ko. Pinansin nito ang dala niyang bagahe. Namili ka sa Paris. It was a statement. Kaunti lang, para kay mama. Pabili ng mga amiga niya at ilang pasalubong sa mga kaibigan. At ilan na para sa butik. Napansin niya na maliit na maleta lamang ang dala nito. Nasaan ang bagahe mo? Nauna ko nang ipinahatid sa bahay. Last week pa. I see. Nakakainis. So, sa VF Homes ka rin tutuloy. She knew she was blushing. Dapat ay naisip na niyang darating at darating ang ganitong sitwasyon. Pero yun ang lagi niyang iniiwasan. Ang totoo tila lagi silang nag-iiwasan. Kapag nagkakataon na pareho nilang plano na magstay lamang sa bahay, isa sa kanilang mag-iimbita ng mga kaibigan para mabawasan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kinuha nito ang baggage cart niya at itong nagtulak niyon. Nag-umpisa silang maglakad sa gitna ng karamihan habang naglalakad sila palabas ng arrival area. Nakatutok ang isipan ni Julian sa problemang kinakaharap. May kasama ka ba? Tanong niya. Hindi niya gustong mag-usisa pero kailangan niyang malaman. Ayaw niyang manatili sa bahay na yon kung may kasama itong babae. Meron. Nainis siya sa narinig. Naroon ang iritasyon sa tinig niya nang magsalita. Sinabi mo na sana ng mas maaga. Ngayon kailangan ko pang tumuloy muna sa hotel. Aniya. Bakit? Mauubusan na siya ng PC kay Jed. Itinatanong mo pa. Wala akong pakialam kung ilan ang babae mo. Pero hindi ako papayag na makasamang isa man sa kanila sa iisang bahay. Sinabi ko bang babae ang bisita ko? Ngumiti ito ng nakakaloko. Si Kyle ang darating. Actually, bukas pa ang dating niya. Pakiramdam niya'y sumulak ang kanyang dugo. At umakyat yon sa ulo niya. Hindi dahil si Kyle ang bisita nito, kung dahil pinaniwala siya nito na babae ang darating. Inirapan niya ito. Hindi nakakatawang ginawa mo. Hindi ba? Tugon nito. It should be a lesson to you. Nagiging judgmental ka pagdating sa akin.
Tumawa pa ito. Iniba niya ang usapan. Nagpasundo ako sa driver natin. Natawagan ko na siya kanina. Nandito na siya. Kung ganon, ay sasabay na ako sa iyo. Ani ni Jed. Napatingin si Julian sa asawa. At napansin niyang tila pinapanood siya nito. May ngiti sa mga labi. Nasa loob na sila noon ng sasakyan. Ang ganda mo sa suot mo. Ani to. Pagkatapos ay sinipat ang kanyang mga binti. Salamat. Aniya, kunway baliwala ang sinabi nito upang itago ang epekto ng ginawa ng lalaki. Kumusta si Harvey? Tanong nito. Akala ko'y nakalimutan mo nang itanong. Mapaklang tugon niya. Alam ko naman na mabuti siya. Otherwise, hindi ka aalis papuntang France. Ani to. Nakausap ko siya sa telepono. Kailan lang. At mukhang okay siya. Gusto ko lang manggaling sa'yo. Napakunot noo siya. Nang mag-overseas call siya from Paris, ay walang nabanggit ang governess ni Harvey na tumawag ang ama nito. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bago pa siya nakapagkomento ay nakapagtanong na ulit si Jed. Ang mga magulang mo, kumusta na sila? Alam nitong simula nang magkaapoy lumipat na rin ang tirahan ng kanyang mga magulang. Bumili ang mga ito ng bahay sa isang subdivision di kalayuan sa bahay ni Jed sa Batangas. Hindi siya gaanong close sa mga magulang. Ang amang si George ay nag-iisang anak. At malayo naman ang side ng inang si Marita, kaya halos walang kilalang relative si Julian sa parte nito. Ayos lang din. Ganun lang sila mag-usap ni Jed. Maikli, malinaw, magalang. Itinuon niya ang pansin sa labas ng bintana. Ang tanging dahilan kaya naging maayos ang pagsasama nila ay dahil hindi sila halos nagkikita. At ngayon nga ay ayaw niyang mapagsulo sila. 21 years old siya nang makatapos sa kolehiyo. She took up library science during her first 2 years in college. Nag-shift siya sa mass communication ng 3rd year at nakakuha ng bachelor's degree sa College of Music nang makatapos. Ganoon ang buhay niya, tila boring at walang direksyon. Iba kasi ang klase ng buhay na gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Bagaman alam niya na siya ang higit na dapat sisihin sa pagpapadala sa desisyon ng mga ito, hindi pa rin niya maiwasan ang magrebelde sa sariling paraan. Nag-iisang anak si Julia ng mayayamang magulang. Para sa mga ito, iisa lang ang tama niyang magagawa, ang makapag-asawa ng mayaman at magkaroon ng sariling tahimik na buhay. Kung matatawag ng tahimik iyon. Minsan ay parang gusto niyang sumigaw. Pakiramdam niya noon ay ipinagbibili siya ng ina sa mga manliligaw niyang may kaya sa buhay. Kapag nangyayari iyon ay lalong nagiging parang nyebe ang panangga niya sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Engineer ang kanyang papa, si George may kuha. Alam niyang panghihinayang nito dahil naging babae siya. Lalaking anak ang gusto nito. Ang nais nito mula sa kanya ay ang mga apong lalaki na magmamana ng negosyong naipundar nito. Naging fatalistic din siya. Sa dami ng kursong pinasok niya, sana ay nasubukan din niyang kumuha ng engineering. Kakayanin niya rin siguro kahit walang encouragement mula sa mga magulang. She had always been an exemplary student. Siguro ay may napatunayan siya sa kanyang papa kung naging engineer din siya tulad nito. Pero iba nga ang nangyari. Nagpadaig siya sa mga takot niya sa buhay. Si George ang nag-imbita kay Jed sa kanilang bahay. Wedding anniversary noon ng kanyang mga magulang. At piling-pili lamang ang mga bisita. Engineer din si Jed. Pero hindi katulad ng kanyang ama ay nasa telecommunications ang linya ng binata. Nasa construction business si George. Gayunman, kayang hawakan ni Jed ang iba sa mga projects na nakukuha ni George at kailangan ng papa ni Julia ng tulong ng binata sa ilan sa mga yon. Marami-rami rin ang bisita ng gabing yon, pero tila kay Jed nakatuon ng pansin ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng hapunan ay humiling ang kanyang mama na tumugtog siya sa piano. 4 na taong gulang pa lamang ay tumutugtog na siya niyon. Ang kanyang paternal grandmother ang una niyang guro. Nagtataka nga siya kung bakit sa huling taon na lamang niya sa kolehiyo ay sa kanya na-realize na musika ang unang pag-ibig niya. Nagpalakpakan ng mga bisita pagkatapos niyang tumugtog. Inaya ng kanyang papa ang mga ito na magkape sa veranda. Napansin niya nagpaiwan si Jed. Hindi maiiwasan hindi niya mapansin ito. Noon pa man ay taglay na nitong magnetismong naghihiwalay rito at sa ordinaryong kalalakihang nakakahalubilo nito. Nakangiti ito nang lumapit sa kanya, habang nakaupo pa rin siya sa harap ng piano. Nabanggit ng papa mo na undergrad ka sa College of Music. May plano ka pa bang ipagpatuloy ang pag-aaral ng musika? Wala na. Aniya, isinara ang lead ng piano. Hindi na susuportahan ni papa ang pag-aaral ko.
May pakiramdam nga ako na ganoon ang mangyayari. At wala kang balak na magtrabaho para ipagpatuloy ang pag-aaral mo ng musika. Bahagyang naningkit ang mga mata at tiningnan niya ang lalaki. Businessman ka rin at alam kong alam mo. I cannot support my music and my music won't support me. Lumaki siyang walang kumpiyansa sa sarili. Siguro totoo rin na hindi siya ganoon kagaling. Magtatrabaho siya para maipagpatuloy ang pag-aaral ng musika. Pero yun na lamang yun. Sapat nang masaya siya sa kanyang musika. Hindi ko balak pagkakitaan ng musika ko. Paano siya mabubuhay kung gayon ang prinsipyo niya? Mabuti na rin yun. Dahil tingin ko ay talagang hindi ka papayagan ng mga magulang mo. Sa palagay ko ay mas gusto nila na mag-asawa ka na. May kasiguraduhan sa tinig nito. Susundin mo ba sila? Napabuntong hininga siya. Ewan, kasama ng sagot na yun ang isang mapaklang ngiti. Siguro kapag bugbog na ako sa katutulak nila sa akin kung kani-kanino. Kapag hindi na ako makahindi sa kanila. Maybe she was exaggerating. After all, hindi naman ganoon kadami ang inirereto ng mga magulang sa kanya. At karaniwan ay siyang gumagawa ng paraan para makahiwalay niya ng landas sa mga nanunuyo nang walang samaan ng loob. Hindi lang 10 marriage proposals ang napalampas niya. At hindi lamang 10 beses silang nagkagalit na mag-ina dahil doon. Noon pumasok si Marita, ang kanyang ina. Kinukumbinsi kong maganda mong anak na lumabas bukas kasama ko. Ani ni Jed. Gulat na napatingin dito si Julian. Matamis na sumagot ang Gina. Sagot na dapat ay siyang nagdesisyon. Natural sasama siya. Hindi ba, Julian? Tiningnan siya ng binata, pero hindi siya binigyan nito ng tsansang magsalita. Mabuti kung ganun. Pagkatapos sabihin ang oras ng pagsundo nito, ay pasimple nagpaalam na si Jed sa kanya at pinuntahan ng mga bisitang nasa veranda. Nakita niya itong kausap ang ilang babaeng naroon. Hindi maitatatwa ang karisma at pang-akit nito. Nakita niyang epekto niyon sa kanilang mga bisita. Ayaw niyang mahulog sa ganoong paraan. Pabiling-biling siya habang nakahiga sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Kanina'y ipinapanalangin niya na sana'y huwag na sila muli pang magkatagpo ni Jed. Pero nakaset ng date nila bukas. Bumangon siya upang kumuha ng tubig sa mini-fridge sa kanyang kwarto. Pero nakalimutan na naman iyong lagyan ng laman ng bago nilang katulong. Nagpa siya siyang bumaba at pumunta sa kusina. Habang naglalakad siya sa pasilyo ay may narinig siyang nag-uusap. Boses ng kanyang inang nangingibabaw. Si Jed ang tipo na kailangan ni Julian. Napakatalinong lalaki. Maaaring masaktan ang anak mo pero makakalimutan din niya yun. Your daughter is such an ice princess. Ayokong masaktan si Julian. Sagot ng ama. Kung gusto mong makasal ang anak mo at magkaapo ka habang buhay ka pa, papayag ka kung hilingin ni Jed sa'yo ang kamay ng anak mo. Batay sa reaksyon niya pagkatapos tumugtog ni Julian noong anniversary party natin, palagay ko hindi malabong mangyari yun. Paliwanag ni Marita. Paano kung iwan siya ni Jed sa bandang huli? Tanong ni George. Then we'll have a more resilient daughter. She's so stubborn. Hindi ko alam kung kanino siya nagmana. She must have taken after your mother. Come to think of it, pareho silang mahilig sa piano, sa musika. Anang ginang. Hindi na nakatuloy pa si Julian sa kusina. Bumalik na siya sa kanyang silid. Yun palang plano ng ina. Ang manubo kung matutunaw ng bago nitong reto ang yelo ng kalamigan na bumabalot sa kanya. Baliwala rito kung masaktan siya. At gayon din ang ama. Bagaman tumutol ito pa sumandali. Sa halip na guguli ng oras sa pag-iyak ay muli siyang nahiga. Kalilimutan niya ang narinig. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi na siya mag-iingat. Ngayon ay alam na niya ang plano ni Jed at ng kanyang ina. Base sa ginawang pagpasok ng kanyang ina kanina sa usapan nila ng binata, mukhang nag-usap ang dalawa. Ngayon ay hindi na siya nagtataka sa kilos ng inhenyero. Bumalik si Jed kinabukasan gaya ng sinabi nito. Sinalubong niya ito ng nakangiti. Subukan mo lang na paiyakin ako, sa loob-loob ni Julian. Hinding-hindi siya mahuhulog sa isang kagaya ni Jed. Malamang talaga na pinag-usapan siya nito at ng kanyang ina. Kung hindi ay paano nito nalaman na gusto siyang ipakasal ng kanyang mga magulang. Hindi pa man sila nagtatagal na magkakilala, ay may galit nang namumuo sa puso niya para sa binata. Madalas silang lumalabas na dalawa ng sumunod na mga linggo. Ang punto lang, alam niya na ginagawa nito iyon dahil pansamantalang naakit niyang atensyon nito. Dahil iyon ang gusto ng mama niya.
At dahil pag napaibig na siya nito, iiwan din siya ng lalaki. Pwes, hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Nang unang beses na halikan siya nito, ay napakalamig ng mga labi niya. Hindi man lang siya tumugon. Hindi iyon pinansin ni Jed. Kapag nagsasayaw sila, hinahawakan siya nito. Binabaliwala niya. Kapag tinititigan siya nito, blanko ang tingin na ibinabalik niya. Nang ihatid siya ng binata sa kanilang bahay ng gabing yon, ay hindi kaagad ito lumabas ng sasakyan upang ipagbukas siya ng pinto, gaya ng karaniwan itong ginagawa. Alam niyang may mali. Kanina pa niya nararamdaman yon. Namalayan na lamang niya kung ano yon. Nang bigla siyang kabigin nito at kayumusin ng halik sa labi. Naglakbay ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Naririnig niya ang tibok ng puso nito pero walang epekto yun sa kanya. Sa wakas ay bumitiw ito at siniyasat ang kanyang mga mata. Wala man lang akong dating sa'yo. Pero bakit nakikipagkita ka pa rin sa akin? Maigting nitong tanong. Dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Aniya, totoo naman yon. Pero may motibo rin siya. Ang pagnanais niyang makaganti kay Jed. Alam niya na nag-oo na ito sa kanyang papa na kung papayag ang huli, mamamanhikan na ang binata kasama ang mga magulang nito. 2 araw pagkatapos ng gabing yon, ay nabalitaan niyang tinanggap nitong trabaho sa isang telecom site sa Africa. Galit na galit ang kanyang mama. Maliwanag na tinanggihan niyang proposal ng lalaking inireto nito sa kanya. Tuwan-tuwa si Julian. Nagtagumpay siya. Hindi si Jed ang lalaking magpapaiyak sa kanya. Isang araw ay nakatanggap si Julian ng tickets para sa isang ballet performance galing sa isang kaklase niya noong high school. Ibinigay nito iyon sa kanya sapagkat sayang daw. Hindi umano ito makakadalo dahil wala siyang gagawin ay plano niyang pumunta upang manood. Iyon nga lang. Wala siyang mahagilap na makasama. Walang hilig ang ina sa ballet at ganoon din ang malalapit na kaibigan niya. Nagtaksi na lamang siya papuntang CCP. Katabi niya sa panonood ang isang lalaki na tingin niya ay kasing edad niya. Napansin niyang nakatingin ito sa kanya sa halos buong panahon ng palabas. Nang matapos ang pagtatanghal, ay nag-offer ang binata na ihatid siya pa uwi. Yun ay matapos siyang ipakilala nito sa mga magulang at kapatid na noon ay kasama nitong nanood. Kabilang sa mga nag-perform ang isa pang kapatid ko. Dito na ako tumuloy galing sa trabaho, kaya magkaibang sasakyan ang dala namin. Anang binata na nagpakilalang Anton habang naghihintay sila sa kapatid nitong ballet dancer. Siya nga pala, nabanggit mo rin lang kanina. Alam mo bang music din ang major ko noong college? Talaga? Natutuwang saad niya. Di tumutugtog ka rin? Bihira siyang makakilala ng tao na kapareho niya at may pagtingin sa musika. Gitara at piano lang ang kaya ko. Humble na tugon nito. Nagpaalam ito sa mga magulang na ihahatid siya. Hindi nagpakieme si Julian sa alok nito. Ikaw, anong tinutugtog mo? Tanong nito nang nasa daan na sila. Piano rin at saka drums. Hindi niya alam kung bakit, pero napakagaan ang damdamin niya kay Anton. Nagpark ito ng sasakyan sa labas ng gate nila. Inaya niya ito na pumasok sa loob pero nang nasa patio na sila at nasa unang baitang siya ng hagdanan paakyat sa front door nila, tumanggi na ang lalaki. Hindi na ako tutuloy sa loob. Gabi na at makakaabala lamang ako. Anito. Nang humarap siya rito ay biglang hinalikan ng binata ang kanyang mga labi at natagpuan niya ang sarili na tumutugon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ikinagalit ang kapangahasang yun mula sa isang lalaki. Yun lamang at tumalikod na si Anton. Kumaway siya rito ng pamamaalam. May ngiti pa sa kanyang mga labi nang tumalikod siya upang tunguhin na ang pinto. Pero hindi niya inaasahan ang taong nakahamba roon. It was Jed, and his expression was as blank and dark as a moonless night sky. Sigurado siyang nakita nitong paghahalikan nila ni Anton. May naramdaman siyang kaunting pagkainis na para bang sinadya nitong hulihin siya sa ganoong akto. Ginawa niya ang unang naisip. Nilagpasan niya si Jed para nang malaman na naghihintay sa dulo ng hagdanan ng kanyang mga magulang. Masamang-masama ang tingin na ipinupukol sa kanya ng mama niya. Pero walang pakialam si Julian. Tahimik siyang umakyat papunta sa kanyang silid at naghanda para magpahinga. Kinabukasan ay bumisita ulit si Jed sa bahay nila. Naabutan siya nito sa harap ng piano. Wala roon ang mga magulang niya at tanging katulong lamang ang mga kasama niya sa bahay. May hihilingin ako sa'yo. Umpisa nito, nanatili lamang siyang nakatingin dito. Pakasal ka sa akin. Napatawa si Julian. Seryoso ka ba, Jed? Aniya, nasa mga matang di paniniwala. Sa dinami-dami ng pwede nitong sabihin, ay hindi iyon ang inaasahan niya.
Nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag.